Good day kayo mga ka-airsoft. Ito, sold na tong unit. So ito niya, nakakuha na. So ang pinili niya, walang accessories. So ito, inalis ko ito yung tsura niya. Ayan o. Halos lahat upgraded, pati ito upgraded din ito eh. Pati yung bumper niya upgraded, pati yung spring ang rigad, 120%. Tsaka itong magazine na to sa Bolt, ititesting ko lang yung clone magazine, pero ang isasama ko sa kanya yung original ng magazine ng Tokyo Marui. Ayan o, original to. So meron tong 33 o 32 nilagay ko, dalawang tag 32, 33 ang nilagay ko dito sa original magazine. Isa lang naman isasama ko syempre. So ito yung Bolt, maglalagay ang clones. Ang buong loob nito, structure ay fully steel. So ito ayan o. Steel to. Yan, steel. May dikit sa magnet o. Steel. So ito yung nasa, syempre plastic lang yan. So ito, pagdating dito sa lahat ng loob na to, steel to lahat. So ito yung bumper tube niya, T8 to, pati yung ang rigad yung spring. Tapos itong banda dito, yung may parang gold, stainless steel na yan, upgraded na yan. Kasi hindi kasi steel yung dati, kasi alloy lang eh. Itong ginawa kong DMR, full auto lang to DMR. Kaya magnet din to. Si fire selector, steel, trigger, steel yung trigger, mabigat ang magnet ko, pero makapit siya sa steel yan steel, bigat ang magnet ko. Sana makita ko yung magaan ko. Hindi na mahalaga yun. Ito steel, ito steel, pati ito, lahat to steel, walang magiging problema. Pati yung mag-release steel, si mag catch. So ito, kaganda pag steel, hindi na puput-put to kahit kailan. Ayun o, buha tayo ng isang typical na ng Tokyo Marui. Hindi ito put-put na, pero hindi naman ibig sabihin masisira dahil mayroon dito steel parts dito banda sa mga Tokyo Marui, kaya hindi na puput-put. Unlike sa BFC, GHK, BFC and WE, madalas sa issue bolt carrier, kaya maraming available. So sila Tokyo Marui at GHK, bibihira masirang part niya, kaya wala naman siya naghahanap except sa nozzle, sa pagkakaalam ko. So ito, steel din tong part na to. Ayan o, which is nababasag kasi yung ganito kadalas pag hindi steel eh. Ayan o, steel na yan. So ito, lagay ko na siya dito. Iko-notice natin siya. Green gas 14, pwede sa kanya. So ito, Tokyo Marui, yung original sasama ko. Dito sa siya naka-hammer down, sinyal sa DVR. Pag nakatayo na, ayan, safety lock, hindi po putok, naka-safety lock, hindi po putok yan. So ito, 0-0 sa chrono test. So check natin ang FPS niyan, 480. So yung nasa nito, wala akong ginawang modifications kasi para yung green gas mas matipid, kasi kapag tinaasan ko yung FPS sobra, alam na. So yung inner barrel is NK 6.01. So ito consistent, 485. DMR only, wala na siya full. 484. Pangatong shots. Naku, yung pa si Pony. Sorry, nalaglag pa. So ayan, 477. So dito 479, tumataas siya. 478, 476. Ganyan ang kaganda sa kanya yung ginawa kong normal mode. 479 ulit, tumataas. 477, ganyan siya kay stable. 474, 469,
469, 475, tumaas. Ay, 466.6, 465.8, 466.2, 468, tumaas. 463, nakarami na akong shots. 459, 463, tumaas na naman ulit. 460, 457, 457.4, 451, 451, 452, 455, 456, 457, madagdag ah. Oh, lamang. 440, 441, nangangalay na ako. Okay, 442, botla, 33 shots. So ito naman, magsisemay naman ako dito sa isang to. Parang 30 o 32 yung bala niyan. O ito, magtitest na tayong chrono ko, ilan yan. Ang last is 442. Yung last. So ito, 487. Green gas 14 ang gamit ko dito. 482. Ngayon, ipapayad na siya sunod-sunod. Yung ito, yung full auto yan ha. Wala na full auto yan. So sa DMR, may isa snapper yung nakakuha eh. Ito. O, diba? O, ayan. Wala nang bala. Sa mga Tokyo Marui, may dadagdag akong tip. Ito, Green Gas 14, may laman to. Tingnan natin dito ha. So, lumabas yung gas oh. Dito, oh may gas. So, ito may laman. Ang pagkakarga sa Tokyo Marui, kahit 8, ano mo siya ng mga 20 seconds, hindi naman mapupuno yan kasi may limiter ang mga Tokyo Marui. So, nakadesign sila sa limit. Kasi yung iba kasi walang limiter. Ang nangyayari, pag walang limiter, katulad na ibang brand, hindi ka napapagini ko ano yun, nakakalimutan ko na eh. Kahit tagalan mo ito ng 20 seconds na naka-charge ng ganyan, nagkakarga, hindi magiging issue. Unlike sa ibang mga brand ng magazine ng clone, parang walang limiter, ang resulta, mas marami ka may lalagay ng green gas, subalit, mas mabilis lumamig yung magazine mo. Pag lumamig ang magazine, medyo hihina FPS. So ito, hindi ito malamig masyado. Hindi siya yung malamig. Unlike dun sa iba, kahit tagalan mo siya ng pagkarga, hindi ito magiging problema. So ito yung isa kong Tokyo Marui oh. Napura na yung kulay ano niya, kaki na pintura. Yung isa kasi red. 2 3 4 5 6 shots ang gawin ko. Ito yung kinaragahan ko ng ilang segundo. So mapapansin, sobra kasi yung nilalagay mo. So andito last is 482. So ito, paputok siya ng isang beses. Ay, di nag-count. Nag-count. Teka lang. Naloko to ha. Ito, 424. Medyo lamig-lamig na. Pero at least ito ay naubos niyang bala, mahigit 37. Nakailang shots. So, cool down. Ito naman yung clone, may nilagay lang yata ako 10. Lagay ko na lang. Ay, may bala pa sa ano loob. Ikasa ko muna. Yan. So ito, 434 yung last. Itong si clone, 413. Medyo mahina kasi ito pag medyo napaparami lagay mo ng green ka sa clone, itong brand na itong bolt, medyo mahina. Dapat talagang ito mga 8 seconds o 7 pag walang laman. Hindi mo naman din pwedeng ubusin yung laman kasi madaling masisira or magkakaroon siya ng gas leak. Pero ang solusyonan doon, paputokin mo lang isang beses, then babalik mo sa normal, mawala yung pagiging leak niya. So
plus 14. So pero ito, yung recoil niya, ganun pa rin kaganda. Nakikita mo kung saan yung green. Medyo marami siyang maglabas ng green gas, hindi ito pwedeng i-over ng lagay. So pag mga Tokyo Marui sa original, hindi yan problema. Ito yung isa ko pang magazine. Ito pa, yung magazine ko pa na isa pa. Yung kay Simon naman tong magazine na nakuha ko dun sa Telegram. Parang pinsan niya ni Mabs yung pinagkuhan ko dyan. Lagyan ko na ito ng 5 pirasong bala. So ito, mas forma siya. Pero hindi naman siya maganda masyado pagdating sa FPS ko na butterfly ko. Okay din, 446, 430, 432, 419. So ayan the last bullet, always both lock. So pwede naman ito pinito dahil steel naman yan. Yan. So ayan yung review. Salamat sa tiwala. Ito nakuha na. Hindi na ito bali ito ay kumbaga ay ultra durability na ito. Matibay na ito. Ito yung brand ng ginamit ko dito na handguard. Ito galing pa to kay Tier 1. Yan maganda naman tong klase. Ang ginamit yung materials actually dito 60, 63 T5 series aluminum. So okay na rin dahil ito kasi tsaka naka-shim ito ng shim ng pang Tokyo Marui na original para walang kalugto, wala tong bubbles, wala. Kaya siguradong makakakuha nito walang magiging issue. Yung dito ay napalitan na rin naman to, tsaka ito pang railgun style polymer, i-modify ko na lang para mag-fit. Ayan, siguro mahaba-haba na yung review, pwede ka na ito ipadala baka bukas na kasi maghahanap ako ng magandang balot dyan. So ayan mas maganda talaga yung Tokyo Marui na original, yung wala ng modification. Hindi na kailangan yung palitan pa ng mga ganyan yung gasutin, yung mga color red ba yung or mga violet. So ayan, wala na ito magiging problema for sure. Sige, papadeliver ka na to.